So, welcome to the lecture about the media conventions that part of media and information languages. So, media convention are the established norms and practices that guide the creation and interpretation of media content. Understanding these conventions is essential for media and information literacy because they help us critically analyze how messages are constructed and what influences our perception as audiences. So, in media, conventions refers to a standard or norm that acts as rule governing behavior are generally established and accepted ways of doing something. So, here's three main types of conventions. Sa media convention, may three main types yon. At una yung form convention, which is certain ways we expect types of media codes to be arranged. In films, there should be a title at the beginning and a credits to the end. Newspapers have a masthead, headline, and different sections. Yung form convention, ito yung mga designs and styles na ginagamit sa different medias. For example nito is yung print media and digital media. Sa print media, yung mga magazine may mga tiyak dapat na layout, font, at pictures para mas madaling basahin. Sa digital media naman, sa mga website may mga navigation bar at iba pang elements para mag-guide ang mga gumagamit. Ang mga konbensyong ito ay tumutulong sa mga tao na mas maayos na makihilahok sa nilalaman. So, second, we have a story convention. So, story convention are the common narrative structures and understandings that are common in storytelling media products. So, ito ang mga paraan ng pagsasalaysay ng kwento. So, ang story convention ay may mga pangunahing elements, which is ang plot arcs. Sa plot arcs, dito makikita ang una, gitna, at wakas ng isang kwento. At ang pangalawa naman is ang pagbuo ng mga tauhan. So dito is dito nakapaloob ang mga tauhan na kailangan nilang humarap sa isang problema. And ang pangatlo is tema. Ang tema dito nakasalalay or ito ang pangunahing idea ng isang kwento. So ang story convention is may mga pangunahing genre din, which is ang horror. Sa horror dito nakatuon ang mga nakakatakot or suspense na pangyayari. And ang pangalawa naman is comedy. So dito, nakatuon sa mga nakakatawang sitwasyon. So sa drama naman is binibigyang diin ang emotional at problema ng mga tauhan sa isang kwento. Ang konbensyong ito ay tumutulong sa mga manonood na malaman kung ano ang aasahan. Kaya ang story conventions ay mga patakaran na tumutulong sa pagbuo ng kwento. Sa pangatlong types ng conventions ay ang genre conventions. Genre conventions, common use of tropes, characters, settings, or themes in a particular type of medium. Genre conventions are closely linked with audience expectation. It can be formal or thematic. So, ang genre conventions, ito ang mga katangian na naglalarawan sa mga tiyak na genre ng media. So, the common genres and their elements of genre conventions are horror, na kung saan pinapakita rito ang mga nakakatakot na pangyayari at hindi makatotohanang pangyayari. Halimbawa na rito ay ang shake, rattle, and roll. So, sa pangalawa naman ay ang comedy, na kung saan nakapagbibigay ito ng aliw sa mga manonood. Halimbawa na rito ay ang palabas na bubblegum. Sa pangatlo naman ay ang drama, na kung saan pinapakita rito ang mga nakakaiyak na mga pangyayari at pag-aaway ng mga karakter. Halimbawa na rito ay ang ika-6 na utos. And impact on audience expectations. Genre conventions help audience to predict the tone, style, and the content of a piece. Kaya't ang genre convention ay mga karaniwang tema at elemento sa bawat genre. Halimbawa, sa horror films, madalas may suspenseful music at mga jump scares.
Ito ang mga inaasahan ng mga manonood sa isang particular na genre. So that's all, and I hope you learned something of this video. And guys, advice lang, let's first analyze the media codes and convention because media has a different meanings and messages that they want to send to the audience.